Ngayon pong umaga, pag-usapan natin ang grace of God. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Go. Grace of God. Isa pa. Ready? Go. Grace of God. Taas po natin ating mga kamay habang nakaupo kayo. Sabihin natin, Panginoon, tatanggapin ko po ang iyong grasya. Mabubuhay ako sa iyong biyaya. At ang iyong biyaya ay sapat, higit sa sapat, sa aking buhay. Tatanggapin ko ang iyong mga pangako sa pamamagitan ng iyong mga salita sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Isa siguro sa pinakamayaman at pinakamahalagang paksa ay ang grasya ng Diyos. Grace. Hindi si Pastora Grace. Ontohan ha. Yung grasya ng Diyos ay napakayaman. Ang grasya ng Diyos ay napakalawak. Ang grasya ng Diyos ay napakayaman. So sa lahat ng paksa, mga kapatid, napakalawak yan. Kahit isang taon nating pag-aralan yan ay ang daming serye. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang grasya ng Diyos. Mayroong dalawang uri, two kinds of God's grace. Number one, common grace and special grace. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Common grace and special grace. Ano ang common grace? At ano naman ang special grace? Isa-isahin natin. Ang common grace is God's universal blessings, kindness, and mercy to all people. Pag sinabing common grace, ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Grasya ng Diyos, humihinga tayo. Di ba? Masamang tao o mabuting tao, may grasya ng Diyos. Bakit? Lahat humihinga. Okay? Lahat tayo nabubuhay. Grasya ng Diyos yan. Lahat tayo ay sinusustain ng Diyos. So, common grace, it is universal blessings, katapatan ng Diyos, kabaitan ng Diyos. Pangalawa, common grace preserves the world, facilitates human life, and maintains natural and civil order. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang grasya ng Diyos, mga kapatid, ay pinipreserve niya ang buong mundo. Kahit may mga kalamidad, kahit may mga lindol, kahit may mga pagbaha, ang buong mundo pinipreserve pa rin ng Diyos. Kasi bakit? Gusto niyang manatili ang buhay. Gusto niyang magpatuloy ang progress, pati ang sangkatauhan. Mula pa nung unang panahon hanggang ngayon, patuloy po ang mga dilubyo. Patuloy ang mga kalamidad. Pero alam nyo, may grasya ang Diyos. Hindi niya pinapayagan na hindi magpatuloy ang buhay. Yung i-facilitate niya ang human life. Ano pa? Common grace is enabling human flourishing and development of civilization and advancement in science, art, and culture. Alam niyo yung grasya ng Diyos, patuloy pong umuunlad. Technology natin. Ayan, nakikita ako ngayon. Saan ba ang camera dito? Dito. Ito. Ayan. Hello sa lahat po ng mga sumusubaybay sa FB Live na ito. Saan man kayo naroon, anumang oras kayo datnan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang grasya ng Diyos ay sumainyo rin. Katulad namin dito, may grasya ng Diyos. So, ano po ibig sabihin nito? Patuloy ang pag-unlad, patuloy ang pagpapagawa ng teknolohiya. Ang mga tao ay pwede nating makausap ang ating mga mahal sa buhay na sa kabilang panig ng mundo at real time, nakikita pa natin. Di ba? So, ang pag-unlad ng medical science, patuloy, inuunlad, pag-unlad kasi natutuklasan. Yung dating walang gamot na sakit, ngayon, may gamot na. Nung araw kapag sinabing cancer, wala ng pag-asa. Ngayon, may gamot na ang cancer. So, lahat po may development, pati po sa ating ekonomiya. Ang dami pala nating pera. Hindi lang limpak-limpak, male-maleta. Di ba? Ang daming pera ng Pilipinas. Mayaman tayo sa natural resources. So, ang grasya ng Diyos po ay nagpapakita na patuloy na nag-advance mula noon. 20 years ago, hindi ganito ang lugar natin. Wala pa kayo rito. Karamihan, wala. Siguro yung iba, narito na. Kasi magti-30 years na ako dito. Sa 2026, sa Mayo, magsiselebrate tayo, mga kapatid, ng 30th anniversary ng ating Mother Church. In advance announcement. Sa 30th anniversary natin, sama-sama tayo, lahat ng mga daughter churches, kasama po ang Mother Church, pupunuin natin ang General Trias Convention Center. So, dyan tayo. So, lahat ng
mga pagsamba, pati yung mga taga Bicol, ay ini-encourage nating makarating sila. So, joint yon. 30 years. Nung araw, nagsisimula tayo, wala hong mga ganitong mga instruments. Gitara lang kami. Tapos yung song, sinusulat sa Manila paper. Tapos may taga ganon, may tagalipat. May tagalipat. Kapag ka chorus, nagmamadali yung tagalipat kasi ibabalik sa chorus. Pero ngayon, pindot-pindot na lang tayo. Nung araw, hindi ganito. Di ba? Nakasulat lahat. Sinusulat namin. Ngayon, pati kayo, nakikita nyo kami, walang ganitong PowerPoint presentation. Ibig sabihin, patuloy ang pag-unlad. Yan po ay grasya ng Diyos kasi gusto niya mag-flourish, gusto niya mag-progress. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ang laki na ng pinagbago mo. 5 years ago, hindi ka ganyan. Sabihin mo, 5 years, laki ng pinagbago mo. Ha? Ang laki. 5 years ago, 10 years ago, hindi tayo ganito. Di ba? Oh, sabihin mo, yan ay dahil sa grasya ng Diyos. Sabihin mo, grasya ng Diyos sa'yo yan. Biyaya ng Diyos. Kaya natutuwa ako doon sa kanta natin sa biyaya mo ako nabubuhay. Sa biyaya, ano meron? Biyaya mo lamang ako nabubuhay. Okay na. Sabi ko, tamang-tama yung aking topic. Biyaya talaga ng Diyos, mga kapatid. Nagising tayo ngayong umaga, biyaya ito ng Diyos. Amen? Nakadako tayo sa ating pagsamba ngayon, biyaya ito ng Diyos. Kung hindi biyaya ng Diyos, wala tayo rito. Okay? Ngayon, ano naman ang special grace? Ang special grace is the favor of God which result in salvation. Pag sinabi pong common grace para sa lahat, pinasisikat niya ang araw, pinapapatak niya ang ulan, may pagkain, may bahay, may mga anak, nagtatrabaho ang mga tao. Grasya lahat yan ng Diyos. Pero pagdating sa special grace, ilan lang po ang nakatanggap niyan. Yan ay tumutukoy sa kaligtasan. Hindi lahat ay nakakatanggap nito. Kaya nga, ang tawag ay special grace. Special grace brings about new life and empowers to live righteously. So kapag natanggap mo yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Nagkakaroon tayo ng bagong pananaw. Nagkakaroon tayo ng lakas sa pamamagitan niya upang mamuhay na sa kanyang kalooban at sa kanyang katwiran. Nung araw, paglinggo, ano ang nasa isip natin? Mamasyal. Sa mga lalaki, barkada, inuman na to, bisyo, sabong. Pero ngayon, ano ang nasa isip natin? Binabago ng Diyos. Nagigilty tayo kapag gumagawa tayo ng masama. Pero nung wala tayo sa Panginoong Diyos, kahit anong ginagawa natin. Bakit? Meron ka ng special grace. Binibigyan ka ng bagong buhay. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu para mamuhay sa kalooban at katwiran ng Diyos. Ano pang special grace? Gives us a new purpose to be a blessing to others and to live a life that reflects God's glory. Dahil sa grasya ng Diyos, mga kapatid, nagkakaroon ng bagong layunin. Nagkaroon ng layunin ang buhay mo. Nagkaroon ng purpose ang buhay mo. Dati, wala kang purpose. Alam mo bakit maraming nagpapakamatay? Pati itong anak ni Kuya Kim. Sikat naman. Kilalang pamilya, may pera. Pero bakit nagpapakamatay? Hindi alam ang purpose. Without purpose in life, there's no meaning. Without meaning, there's no direction. Kaya marami ang nagpapakamatay. May pera, may pangalan. Bakit? Hindi malinaw ang purpose. Pero nung tinanggap natin ng special grace, nagkaroon tayo ng purpose. At nagkaroon tayo ng pagnanais na ang buhay na ito magbigay karangalan sa Diyos. Kaya masaya tayo nagpupuri sa Diyos. Amin po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Dati, wala sa atin yon yung magpuri sa Diyos. Pero ngayon, may ibang galak sa loob. May ibang sigla, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng lakas. Mayroong kakaibang joy within yung magpuri tayo sa Diyos. Ngayon, ano po ang pwede nating matutunan? Tatlo lang. Number 1. Sabay-sabay nga tayo. Ready, go. Common grace is for all people, while special grace is for believers. So, ang grasya ng Diyos para sa lahat, pero mayroong dalawang uri. Common grace intended for all. Lahat, nagkakapamilya, nagkakatrabaho, nagkakabahay, nagkakasasakyan, nag-aaral,
nag-a-abroad, namamasyal, kumakain, may pananamit. Grasya ng Diyos yan, common sa lahat. Pero ang kaibahan po, yung special grace is intended for believers. Tingnan niyo po yung common grace. Sabay-sabay nga tayo mga kapatid. Ready? Go. Upang sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga... So common grace, sumisikat ang araw para lang ba sa mga taong makadiyos at mababait? Hindi. Sinisikatan din yung araw kahit yung mga masasama, mga magdanakaw, mga makasalanan, mga korap. Pinapapatak niya ang ulan sa mga magsasaka. Doon ba sa marunong lang magpuri sa Diyos? Doon ba sa mga taong nagtitiwala lang sa Diyos? Hindi. Pinapapatak din niya ang ulan kahit sa mga magsasaka na hindi kumikilala sa Diyos. Kahit hindi nagdarasal. Bakit? Common grace yan. Ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Ay ano naman po ang special grace? Ang special grace, sabi dito, sabay-sabay tayo, ready? Go. Na at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin, kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay niya sa atin. Tingnan niyo po ang special grace. Nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Special grace yan. Hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos. Hindi lahat ng tao tumanggap ng pagliligtas ng Diyos. Kapag ikaw ay narito, ibig sabihin tumanggap ka, hindi lang common grace. Pati special grace. Tinawag ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos para sa isang banal na gawain. Ang purpose, ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin. Hindi dahil, kaya ka tumanggap ng special grace, kapatid, dahil mabait ka. Hindi ka tumanggap ng special grace dahil mabuti ka. Wala po, ito ay grasya talaga ng Diyos. Niloob ng Diyos na tawagin ka at tumanggap. Kaya nga tayo hindi naniniwala sa penitensya na kailangan magpakahirap, magpadugo, lumakad ng paluhod para kahupagan ng Diyos, para maligtas. Hindi po. Ang ginawa ni Kristo sa krus, wala tayong kinalaman. Siya lang talagang gumawa nun. Kaya yan ay special grace. Anong sabi? Kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa ibang version po, itong kagandahang loob ay biyaya or grasya. Sa Ingles, grace. Grasya ng Diyos. So, tinawag tayo sa kanyang layunin, niligtas tayo sa kanyang layunin, yan ay dahil sa kanyang kagandahang loob. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So ngayon pong umaga, hindi lang tayo tumanggap ng common grace, bawat isa tumanggap ng special grace. Tapikin mo nga ang nasa kanan mo, sabi mo, pinagpala ka. Dahil tumanggap ka ng special grace. O, kabila naman, tapikin mo, pinagpala ka, tumanggap ka ng special grace. Ngayon, ano pa pong aral ang pwede nating matutunan? Ready? Number 2. Ready? Go. God uses both Christians and non-Christians for human. Dahil ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Alam niyo po ba, gumagamit ang Diyos kahit mga taong hindi makadiyos. Kahit mga taong masama. Ganun ba, Pastor? Opo. Kasi ang grasya ng Diyos, mga kapatid, walang pinipili para sa lahat. So, para sa kapakanan ng sangkatauhan, sa patuloy na pag-progress ng sandaigdigan, yung buhay ng tao, ang Diyos gumagamit kahit mga hindi kumikilala sa Kanya. Tingnan niyo po ang halimbawang ito. Sabi dito, ito ang pinahayag ni Yahweh kay Siro. Sino itong si Siro? Ang pinunong kanyang pinili upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, ibig sabihin si Ciro po ay hari o emperor. Sino si Ciro? Ng Persia. Ang Persia po ay pagan nation. Pero sabi doon sa binasa natin, siya ay pinili ng Diyos. Natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ng udyukan ni Yahweh, si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ano ang utos?
Ang sabi diyan, ito ang utos ng Emperador Ciro ng Persia. So ibig sabihin, ang Persian nation, kingdom ay hindi kumikilala sa Diyos. Pagan ito. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Huda. Tingnan niyo po, isang emperor, hindi maka-Diyos, pinili ng Diyos, at anong pinagawa sa kanya? Ipinagtayo siya ng templo sa Huda, sa Jerusalem. Ano ibig sabihin? Alam niyo, ang Diyos, kahit mga taong hindi kumikilala sa Kanya, dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, siya ang may hawak ng buong sandaigdigan, pwede niyang gamitin yan para sa kabutihan. Yan po ay grasya ng Diyos. Parang ganito, doktor, scientist, atheist, hindi kumikilala sa Diyos, pero ginagamit ng Diyos na mag-imbento. Doktor, gagamutin ka kahit wala siyang pagkakilala sa Diyos. Sabi sa iyo, kung may Diyos ka, manalangin ka na maghimala pa sa iyo. Pero ang doktor, walang pagkilala sa Diyos. Pero ginagamit sila ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi kahit masama, ay pwedeng gamitin ng Diyos. Isa pang halimbawa, si Haring Nabucodonosor. Ang lahat ng lupain ito, ipinasya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia na aking lingkod. Sino daw po si Haring Nabucodonosor? Kanyang lingkod. Ibinigay sa Turin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Sino po si Haring Nabucodonosor? Siya po ang mabagsik, matapang, malupit na hari ng Babylon. Ang Babylonia po ay isang kaharian na hindi kumikilala sa Diyos. Pero dito, ang sabi niya, ibibigay ko kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia na aking lingkod. Alam niyo bakit pinakubkob ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni hari ng Babylonia, si Nabucodonosor? Para turuan ang Israel na magbalik loob sa Diyos at magpakumbaba. Yung palang kapangyarihan ng Babylonia, kapamagitan ni Haring Nabucodonosor, ay ginamit ng Diyos upang disiplinahin ang Israel. So ginamit siya, si Haring Nabucodonosor, para sa Israel. Ano pong point? Lahat ng tao, dahil nasa ilalim ng grasya ng Diyos, ay ginagamit ng Diyos para magpatuloy ang kanyang layunin sa mundong ito. Okay, next. Number 3. Ready? Go. Christians must collaborate with non-Christians for the common good. So tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, hindi natin nilalayo ang ating sarili sa mga mahal natin sa buhay, mga kakilala, katrabaho, kaklase, kahit hindi sila Christians. Hindi natin sila nilalayuan. Ang sabi ng Bible, huwag tayong maki-isa sa masama. Pero hindi ibig sabihin na lalayuan natin ang mga taong ito. We have to collaborate, magsama-sama, magkaisa. Bigyan ko halimbawa. Nung nagsisimula tayo dyan sa pabahay, I started 1996. Nakita ko yung lugar, ang gulo. Alam yan, nila Pastora Grace. Aywan ko sila nito. Anong taong ka ba pinanganak? 2005? Wala ka pa. Nasa hangin ka pa lang. So 1996, when I started dyan sa pabahay, marami ang patayan. Okay, magulo yung lugar. Marami ang kriminal. Nandyan po ang mga hired killer. Nandyan ang mga bayaran. Nauso ang nakawan. Kahit tsinelas, iiwan mo sa labas ng bahay, nanakawin. Anak, anong edad mo na? Rick? Ha? O, 2 taong ka na. 3 taong ka na nung nagsisimula ako sa pabahay. Kasi 30 years na eh. Sabi ko, ay nagsisimula at ang hirap ng tao. Dahil kung alam niyo po yung Mall of Asia, sa Pasay, yung squatter lahat yan, hanggang Paranaque, doon inilagay, dyan sa lugar na yan. Ay nagsama-sama ang tao. Nagre-represent Luzon, Visayas, Mindanao, tapos iba-iba ang religion. Ang gulo. Alam nyo, ang ginawa ko, nag-coordinate ako sa Muslim. Andiyan, malapit lang ang Muslim. Kinausap ko yung imam, pati yung pinaka-presidente nila, si Babil Abdullah. Wala na ngayon. Alam ko, patay na. Nakipag-usap ako sa Catholic. Nakipag-usap ako sa Iglesia ni Cristo. Nakipag-usap ako sa El Shaddai.
Nakipag-usap ako sa dating daan. Nakipag-usap ako sa Baptist. Nakipag-usap ako sa Presbyterian. Lahat ng religion na nasa loob. Nag-coordinate ako. Sabi ko, pareho tayo nagsisimula sa community. Alam natin ang kalagayan ng lugar. Pwede bang, kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, pwede bang magkaisa tayo na ipanalangin ang ating lugar? Pumayag po sila. Once a week, pumupunta sila doon. Yung church natin sa pabahay ay yung pitsapay pa. Tapos, ang bubong, sako. Yung sako ng harina na pinagtahi-tahi lang. At saka napalitan yon, naging kulay blue na trapal. Okay? Pumupunta sila doon, naghahanda ako ng kape, pandesal, yun lang. Nagsabi ako sa kanila, kahit magkakaiba tayo ng relihiyon at iba ang pangalan natin, pero alam ko, ang gusto nyo maging mapayapa at maayos ang pamayanan natin. Lahat po sila. Kaya lahat ng mga religious group dyan sa pabahay, kilala ako. Hanggang na-extend yan sa buong barangay San Francisco. Hanggang nalaman ng buong General Trias na mayroong ministerial fellowship sa barangay San Francisco. Ako ang tinap kasi nalaman nila, ako ang nag-initiate. Kaya ako po ang unang opisyal ng General Trias Ministerial Fellowship. Nagpipray kami sa munisipyo. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan. Wala na ako, hindi na ako kasali kasi nabisi na ako, hindi na ako makasama sa kanila. Anong point ko? Mga kapatid, kahit anong grupo ng relihiyon, anuman ang kanilang mga kalagayan, pwede tayong makipag-collaborate for the common good. Kasi dinesign ng Diyos ang buong sanlibutan na kanyang control. Kahit masasamang tao. Alam nyo, biyaya ng Diyos, mga kapatid, alam nyo ang lugar, yung nakakapunta. Hindi ko kilala, mga magang-maga, pag pupunta ako sa church, alas 7, magsiservice, mga nasa kanto, namumula ang mata, mapupungay pa, mag-good morning sa akin. Pastor, mga alam mo, walang tulog eh. Alam mo yung mga trabahong panggabi, alam mo na, yung kaya gabi. Pero, nagre-respeto sila. Hindi ko na sila kilala. Ano ibig sabihin? Kasi alam nila na yung tayo bilang born-again Christian, wala tayong sinisino. Yung huli, buhay pa si Pastor Lonnie, yung dating daan doon, laging nagpaikot-ikot. Ang mga nanghihingi ng ikapo, nagpapayaman, di ba? Yan, ang mga pastor, ganyan-ganyan. Inis na inis si Pastor Lonnie nung makaharap yung isang leader. O sige, debate. Hindi na umulit. Kasi alam natin na hindi tayo nabubuhay sa ikapo, kundi sa biyaya. Alam ni Pastor Lonnie, how I started the ministry. Hindi po dahil sa pera, kaya tayo nagpastor. Kaya yung aming kapitbahay na dating daan, yung katapat namin si Connie, dating daan, ang sabi niya, hindi lahat ng pastor, yung kapitbahay ko si Pastor Tony, hindi yan sa ikapo. Kaya minamali niya yung kanyang leader na si Soriano. Kasi ang sabi ni Soriano, lahat ng mga pastor, kayo nagpastor dahil lang sa ikapo. Pero yung isang miyembro ng katapat ko, alam niya ang buhay ko. How I started, paano ako naghanap buhay, paano ako kumita. So mga kapatid, grasya ng Diyos. So, naging kaibigan natin lahat. Iglesia ni Cristo. Anong point ko? Ang point ko, mga kapatid, we have to collaborate, even non-Christians, for the common good. Huwag natin silang iwasan para maging patutuo tayo, upang maging ilaw at asin tayo, para maakay natin sila sa Panginoon. Pwede pa palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, ano ang ating application? Number 1, sabay-sabay nga tayo, rely in God's. Mga kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon nyo ngayon, pero magandang magtiwala tayo sa grasya ng Diyos. Kung paanong kahit sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao ang pinakamahalaga. Pero kahit mga ibon, pinapahalagahan ng Diyos. Sabi niya, sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Hindi ba ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso, gayon may kahit isa sa kanila'y hindi kinalilimutan. Ano yung maya? Yung maliit ba dito? Yung malikot na palipad-lipad? Sa pabahay marami. Maagang maaga, alas 5, pagpasok ko sa CR, naroon sa jealousy namin, nakatungtong, ay mataas. Kaya ko nang dakmain 3 sila. Pinagmasdan ko, alam mo ang ingay nila, 3. Sabi ko, ito pala ang mga chismosa. Umagang-umaga, ang iingay.
Na-realize ko yung sinabi ni Lord, kung yung dalawang mamira, dalawang salaping tanso, mamira yan. Sino dito ang umabot na yung mga 50 pataas siguro? 5 centavos, yung malaking tanso. 5, hindi, huli na yan ay. Cherry, huli na. Yung malaki, yung 5 centavos na tanso. Inabutan niyo yun. Ito, wala na, hindi na inabutan. Kapag binigyan ako noon ng isang 5 centavos, nakakabili ako ng 5 tera-tera na candy. Alam mo yung tera-tera? Yung flexible na kapag inunat mo, humahaba. Tapos pag tinagat mo, dumidikit sa lalamunan mo at sa ngipin mo. Pag may 5 centavos ako noon, 5 malalaking tinapay. Wala na, hindi na alam ito ng mga bata. Itong mga batang ito. Mga millennials, hindi alam. Yung mga may lineal sa noo. Yan, mga 50 and above. Pero sabi dito, tingnan nyo, 2 salaping tanso, 2 mamira, katumbas ng 5 maya. Anong halaga na yan ngayon? Wala na eh. Ang piso nga ngayon, hindi na pinapansin eh. Ay, paano pa yung mamira, centavos? Okay? Isa pa, maging ang buhok ninyo'y bilang ninyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Nabilang niyo na po ba ang buhok niyo? Pati yung nalalaglag? Wala, hindi natin nabibilang. Ano ibig sabihin? Alam ng Diyos. Kung alam niya ang bilang ng buhok mo, alam niya ang sitwasyon mo. Tapikin mo nga ang katabi mo, alam ng Diyos. Kahit yung walang buhok, katulad ni Brother John. Pati yung mga nalalaglag, alam ng Diyos. Ano ang point? Kung bilang ng Diyos ang ating buhok, ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Alam niya ang sitwasyon mo. Bilang niya ang, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ano pong point? Rely on God's common grace. Kung ang mga maya na sa tingin natin walang halaga, pinahalagahan sila ng Diyos. Ibig sabihin, sabi niya, mas mahalaga ka. Tapikin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, mas mahalaga ka. Kung sa tingin mo walang nagpapahalaga sa iyo, mayroong Diyos na nagpapahalaga sa iyo. Amen? Pagtiwalaan natin ang kanyang grasya, mas dali niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kayo nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Imagine niyo po. Sabi dyan, ang ibon hindi marunong magtanim. Ang mga ibon hindi marunong mag-ani. Ang mga ibon walang kamalig para mag-imbak ng kanilang pagkain. Gayon man, sabi niya, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Basic needs. Mga kapatid, ang common grace ng Diyos, kung yung mga hindi kumikilala sa Diyos, kung yung mga hayop nakakaranas ng grasya ng Diyos, tayo pa kaya, anak tayo ng Diyos. Hindi na tayo pababayaan. Kung yan nga mga taong hindi kumikilala sa Diyos, may grasya ang Diyos. Ay dis lalo na sa atin, nabubuhay tayo sa grasya ng Diyos. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Angkinin mo, magtiwala ka, rely on God's grace. May biyaya ang Diyos. At ang biyaya ng Diyos, sapat, it's more than enough, sufficient. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Pangalawa, ready? Go. Do not envy other people. Sabay-sabay. Ready? Go. Do not. Ano ang ibig sabihin ng do not envy? Huwag mainggit sa ibang tao. Ulitin nga natin, huwag. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag. O, sa kabila. Sabihin mo, huwag. Kung naniniwala ka, mga kapatid, na ang grasya ng Diyos ay para sa lahat, pagkatapos ikaw, maiinggit ka, nakakainsulto kay Jesus. Nakakainsulto sa Diyos na maiinggit ka sa iba. Bakit? Ikaw nga ay tumanggap ng special grace, yung iba wala.
Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Huwag mong katulad, umasa ka sa Diyos. Sandali, parang dito lang banda ang naririnig ko. Ito. Dito wala. Gusto ko marinig. Ito. Ito. Huwag magpatalo. Ito Ito lang. Ay, handa na ba kayo? Handa kayo? Okay. Ready? Go. Huwag kang Wow! Bakit daw wag tayong mainggit? Hindi po nakakatulong sa ating pananampalataya. Kapag naiinggit tayo sa ating kapwa, iniinsulto natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang grasya para sa lahat. Huwag kayong mainggit kapag nakikita nyo sa Facebook yung friend mo na masyal sa Boracay, sa Tagaytay, sa Baguio, di ba? Tapos, ano ang ilalagay mong comments? Sana all. Tapos, kumain sa masarap na restaurant, eat all you can eat. Lahat ng bago mag-pray, sandali, picture, pinopost. Di ba? Sana all. Tapos may bagong sapatos, may bagong damit, may bagong gadget, pipicturan, ipopost. Sana all. Huwag tayong mainggit. Bakit? Kasi ang grasya ng Diyos para sa... Lalo na po, nag-iisip tayo, Lord, naglilingkod naman kami sa iyo. Nagpupuri kami sa iyo, nagdadasal kami sa iyo. Bakit yung masama gumiginhawa? Mas limpak-limpak ang pera nila. At hindi lang limpak-limpak, paldo-paldo. At hindi lang paldo-paldo, mali-maleta. Masama sila. Ay, ang sabi ng Diyos, huwag mong kainggitan. Liko nilang gawa. Anong gusto mo? Gagawa ka rin ng kalikuan? Huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. Mga kapatid, tandaan, kung sakali man, hindi sila maparusahan dahil may mga hukom o nasa husgado, hindi man lahat nababayaran. Hindi man lahat ng mga judges nasusuhulan. Pero tandaan, sa harapan ng Diyos ay hindi sila makakaligtas. Dahil ang Diyos hindi mababayaran at hindi masusuhulan. Sabay nga po ninyo ako. Ready? Go. Sa harap. Maging matyagang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Sige, guminhawa ka nga, pero buhay ka pa, nasusunog na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Maginhawa ka nga, marami ka nga pera, pero yung conscience mo, ang burden, nararamdaman mo. Mga kapatid, alam nyo ang tunay na tagumpay? Success is not about having much money, having nice car, big house, fame, positions, everything. Alam nyo, para sa akin, ang totoong success kung ikaw ay may Kristo. Dahil si Kristo ay higit sa sapat. Siya ang lahat. Tingnan nyo ang kasunod. Sabay-sabay tayo. When you have everything. When you have everything, isipin nyo. Sige, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Ikaw na ang gwapo. Ikaw na ang maganda. Ikaw na ang mayaman. Ikaw na ang sikat. Ikaw na ang makapangyarihan. Mayroon kang bahay sa Tagaytay Bakasyonan. Mayroon kang bakasyonan bahay sa Baguio. Mayroon kang bahay sa Forbes. Mayroon kang bahay sa Ayala Alabang, sa Corinthian Garden. Mayroon kang sasakyan na 47. Ang dami. Yung isa ay halagang mahigit 30 million. May payong. Nasa iyo na ang lahat ng gusto mo. Pero sabi diyan, when you have Jesus, you have everything.
When you have everything, but you don't have Jesus, you have nothing. Ano ibig sabihin? Makamit mo man ang lahat ng minimithi mo sa buhay na ito. Kung wala kang Panginoon, hindi ka pa rin successful. Mga kabataan na rito. May I see your hands, mga kabataan? Mga kabataan, mga batang isip, mga batang isip. Ay, ito ang challenge sa mga kabataan. Hindi masyado na sa matatanda, pero challenge pa rin ito. Bakit marami ang nakakaranas ng depression? Bakit marami ngayon ang malungkot? Bakit marami ang depressed? Marami ang nasa anxiety? Marami ang nagpapakamatay? Yun. Envy. Ang nakikita niya, yung nasa iba, wala sa kanya. Bakit sila mayroong ganito, ako wala? Ang lahat ng nakikita niya, yung wala sa kanya, na mayroon sa iba. Ano ang pumapasok ngayon? Yang inggit po, nagbibigay yan ng kalungkutan. Yang inggit po, nagbibigay yan ng self-pity, pagkaawa sa sarili. Ang inggit, nagbibigay sa iyo ng frustrations. Ang inggit, nagbibigay sa iyo ng depression. Ang inggit, nagbibigay sa iyo ng frustrations. Kaya nga hindi maganda ang inggit. Kasi naiko-compare mo ang iyong sarili sa iba. At mayroon sila na wala sa iyo. Ang masama pa sa inggit, ganito. Ang lahat ng nakikita mo, yung wala sa iyo, na mayroon ng iba. Na i-compare mo ang sarili mo. Mga kapatid, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Kapag kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, maiinggit tayo. Mag-rely tayo sa grasya ng Diyos. Huwag tayong mainggit sa ibang tao. Amen. Tandaan, ang grasya ng Diyos sapat. Higit sa sapat. Huwag tayong mainggit. Kasi the more na nainggit tayo, sabi dyan, sabay-sabay nga tayo, ready? Go! Sapagkat, para maging masaya ka, magtiwala ka sa grasya ng Diyos at sabihin mo, Lord, kung itong mga taong ito, pinagpapala mo, kung yung mga ibon, yung mga hayop sa parang, sa gubat, nabubuhay, grasya mo yan, kaya kong mabuhay sa biyaya mo. Pwede bang palampakan natin ang Panginoon? Magtiwala ka, may grasya ang Diyos. Ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Ang pinakamahalaga ito, bakit ka maiinggit? Mayroon nga sila ng lahat, pero wala naman silang Jesus. Maiinggit ka, mayroon nga sila ng lahat sa mundong ito, wala naman silang salvation, wala silang kaligtasan. Huwag kang mainggit, dahil ginawa ni Lord ang kaligtasan mo, pinaghirapan niya yan. Ha? Nagdusa siya. Tumulo ang kanyang dugo. Pinahirapan siya. Hinubaran siya. Ginawa niya para maligtas ka. That is special grace sa iyo. Tapos maiinggit ka doon sa mga taong maaring mayaman, maaring sikat, nasa kanilang lahat, pero mapapahamak naman ang kanilang sarili. Mga kapatid, nakakalungkot kung ikaw ay magulang. Nag-ipon ka, pinagtrabahuan mo, para yung anak mo mabilhan mo ng magandang damit. Nakaipon ka for how many months? Nung isinuot na ang damit, dahil may Christmas party sila. Di ba, pagka mga bata, Christmas party sa school, bagong damit eh. Pag uwi, hindi masaya. Bakit? Nakita niya yung kaklase niya, mas maganda ang damit kaysa sa kanya. Ano mararamdaman mo bilang magulang? Sa halip ng anak mo magpasalamat at maging masaya dahil pinag-ipunan mo, pinagsikapan mo, pinaghirapan mo na mabilhan siya ng damit, pero hindi siya masaya. Bakit? May inggit. Ganon din po tayo. Kapag naiinggit tayo sa iba, hindi masaya ang Diyos. Sa halip na mainggit, magtiwala tayo sa Diyos na ang grasya niya sapat sa bawat isa. Tapikin mo nga ang katabi mo, sabi mo, magtiwala ka sa grasya ng Diyos. Huwag kang maiinggit. Sabi mo, huwag kang maiinggit. Last, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Be open. Dahil ang grasya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Mga kapatid, huwag nating iwasan ang ibang tao. Kahit hindi natin karelihiyon, kahit hindi natin kapamilya, lahat ng tao may kabutihang loob.
Kahit yung masama, may kagandahang loob. Bakit? Nasa ilalim sila ng grasya ng Diyos. Maganda, makinetwork tayo. Alam nyo, ginagamit sila ng Diyos kahit sila ay hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga katrabaho mo, nung ako po'y nagsisimula sa pabahay, meron na ako nakilala sa isang seminar, hindi sila Christians. Pero hinanap ang lugar ko, may dala silang mga groceries, may dala silang gatas. Tamang-tama, wala kaming panggatas kay Hanani. Yung lugaw na yun ang pinapalagay. Tapos lagyan namin ng pulang asukal. Ginamit sila ng Diyos. May dala-dala silang 3 grocery, tapos mga gatas. Ginagamit ng Diyos kahit masamang tao. So, makipag-network tayo sa kanila for the common good. Anong sabi ni Pablo sa Corinto? Sabay-sabay tayo. Ready? Go! Sinasabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ko, sapagkat kailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ano ang point? Ang sinasabi na huwag dating pakisamahan ay yung mga taong nagpapakilalang maka-Diyos, Christian, pero nakikiapid pala, magnanakaw pala, sakim pala. Kung gusto nating layuan at huwag makisama sa mga tao, ang sabi diyan, sapagkat, sabi yan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y iwasan. Hindi ho pinapaiwasan ng Panginoon ang mga tao. Kasi kung gusto mong lumayo sa mga tao, kailangan mo nang mamatay. Lisanin mo na ang mundong ito. Ang pinapaiwasan lang yung mga Christians nagpapakilala na hypocrites. Kristiyano daw, pero hypocrites, hindi totoo. Pakunwari, yan ang iwasan. Pero yung mga tao, sa mundong ito, wag nating iwasan. Para sila ay maakay natin pabalik sa Panginoon. Ngayon, ano ang ating naging learnings? Number 1, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Common grace. Pangalawa, God uses both Christians and non-Christian or human. Pangatlo, Christians must collaborate with non-Christians. Ano ang ating application? Number 1, rely. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Yung kanta natin kanina, panghawakan natin yan. May biyaya ang Diyos at ang biyaya ng Diyos sapat, supisyente. Kung binubuhay niya ang mga hayop, ang mga ibon, kung yung mga masasamang tao nabubuhay, paano pa kaya tayo? Mas mahalaga tayo sa Diyos. Pangalawa, huwag kang mainggit. Nakaka-insulto sa Diyos yun. Magsumikap ka, magtiwala ka sa kanyang grasya, huwag mong tignan ang iba. Tignan mo ang grasya ng Diyos para sa iyo. Huwag mong kainggitan. Kasi ang inggit, nagdadala ng kalungkutan, ng frustration, ng self-pity. Sa halip magtiwala sa Diyos. At pangatlo, huwag nating iwasan ang ating mga kapitbahay. Kahit hindi sila maka-Diyos. Kahit yung mga palamura, yung galit sa Diyos, may grasya pa rin ang Diyos sa kanila. Yung ating mga pamilya, huwag natin silang iwasan. Yung mga katrabaho natin, huwag natin silang iwasan. Makipag-mingle ka. Kung ikaw ay Christian artist o musicians, pwede kang makipag-mingle o makijamming doon sa mga non-Christians. Okay, ano ang ating conclusion? Number 1, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Recognize. Tandaan ang grasya ng Diyos, pasalamatan natin para sa lahat, lalo na sa atin bilang mga Kristiyano. Pangalawa, open to see God's work in the world around us, even through those who do not know. Buksan natin ang ating mga mata na ang Diyos kumikilos kahit sa mga taong hindi siya kinikilala dahil may biyaya ang Diyos. May biyaya ang Diyos. Pangatlo, sabay-sabay. Ready? Go. Because oftentimes we envy other people for their riches, happiness, and kung nakaramdam tayo ng kalungkutan, dala ng ating inggit, napoprostrate tayo, dala ng ating inggit, hingi tayo ng tawad sa Diyos ngayon. At sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Tulungan mo ako magtiwala sa iyo. Dahil nagkaroon ako ng inggit sa mga accomplishment, sa kayamanan, sa posisyon ng iba. Sa iyo ako magtitiwala. Pangatlo, pang-apat. Ready? Go. Focus on what you already have. And don't forget that you have Jesus. You are a child of God. You are redeemed and have
Mga kapatid, mag-focus ka kung anong meron sa iyo. Mag-focus ka sa biyaya ng Diyos. Huwag mong kalimutan, don't forget that you have Jesus. When you have Jesus, you have everything. When you have everything, but you don't have Jesus, you have nothing. So, mas grateful tayo. Alam nyo, kung mayroong mga taong masisigla at mas masasaya, tayo yun. Bakit? May Jesus tayo. Hindi tayo dapat naiinggit sa iba. Kahit magaganda ang bahay nila, magaganda ang sasakyan nila, magandang kabuhayan nila, marami silang pera, limpak-limpak, mali-malita, paldo-paldo. Marami silang sasakyan. Huwag kayong mainggit. Bakit? Wala silang Jesus. Kahit nasa kanila ang lahat, sa harapan ng Diyos, pobre sila. Amen? Ano pa? Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Number 5, ready? Go. Learn to become grateful, contented, and happiest person in the world because you have Jesus. And never take Jesus. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Maging masaya tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos nalulugod. Naiinsulto ang Diyos kung ikukumpara natin ang ating sarili sa iba. We were created in the image of God. Huwag tayong mainggit sa iba. And last, have humility in heart that reflects God's love at testimony that leads to others. So dapat maging patotoo tayo na kahit hindi tayo ganon kaangat ang buhay, katulad ng iba, simple lang ang buhay, ang mahalaga, mag-reflect si Jesus sa buhay natin. At mayroon tayong maakay ng mga tao. Maaring magulang mo yan, asawa mo yan, kapatid mo yan, kamag-anak mo, tito-tita mo, katrabaho mo, kaklase mo. Kapatid, gusto kong i-announce sa iyo, ngayon pa lang, mag-pray ka na, Lord, gamitin mo naman ako na ang kaluwalhatian mo mag-reflect sa akin. Para ano? Magkaroon ka ng delegates. Hindi lang ikaw ang delegate. Maging guide ka na. Next year, April 2 and 3, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang ating Encounter God Retreat. Mayroon kang matulungan, magabayan, para magbalik loob sa Diyos. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. So, make your life as a testimony to others. Okay. Mayroon pa. Last. Ready? Go. Learn with others for the common good while staying true to the faith in God's truth. Yan ay for discussion sa inyong cell group. Awitin po natin ang song na ito. Anak, ilabas po nga doon sa song. Ito. Ito ba yun? Wala. Yung song, anak. Sa first, ano. Tayo po natin tumayo in response to the message. Awitin natin sandali itong song na ito. Ayan, yan. Sa magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ika'y nanlalami. Kung ika'y nanlalami, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Yan, habang. Biyaya na habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat
natin mga kamay, manalangin tayo. Panginoon, magtitiwala kami sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Nabubuhay kami dahil sa iyong biyaya. Pagising pa lang namin ngayong umaga, biyaya mo. Humihinga kami, biyaya mo. Pinasisikat mo ang araw sa matuwid at sa masama. Pinapapatak mo ang ulan sa mabubuti at sa mga makasalanan. Ganyan ang iyong biyaya para sa lahat. Pero higit sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami na tinanggap namin hindi lamang ang common grace, maging ang special grace. Kaya hindi kami dapat mainggit sa iba dahil ikaw ay higit sa sapat sa aming buhay. Kundi magtiwala kami sa iyong biyaya. Dalangin ko po ang bawat kapatid kong narito, mula sa mga tatay, mga nanay, kabataang lalaki at kabataang babae. Panginoon, alisin mo sa aming puso ang inggit. Alisin mo sa aming puso ang pagkukumpara. Kundi kami magtiwala sa iyong mga biyaya na higit sa sapat, sufficient sa aming mga buhay. Alisin mo po sa amin ang kalungkutan. Bigyan mo kami ng kagalakang maglingkod sa iyo at mabuhay na nagtitiwala sa iyong biyaya sa lahat ng aming gagawin, Lord. Kapag ikaw ay nasa amin, when we have Jesus, we have everything. When we have everything but we don't have Jesus, we have nothing. Lord, kayo ang aming kayamanan. Kayo ang higit sa lahat ng aming buhay. Panginoon, alam ko i-bless mo kami, pero hindi kami nakatingin sa mga blessings, material o pinansyal man. Sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami magtitiwala. Huwag mo pong alisin sa aming puso ang magtiwala sa iyo. At ang kagalakan sa aming puso na paglingkuran ka at sundin ka, mananapili. Dinideklara ko ang iyong biyaya sa aming mga buhay, hanggang sa aming mga pamilya. At higit sa lahat, Lord, tanggapin nila ang espesyal na biyaya, ang iyong pagliligtas. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Sa aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, na matulungan namin silang magbalik loob upang sila man hindi lamang maranasan ang common grace, kundi ang special grace ng iyong pagliligtas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi